Hi guys, magandang araw sa inyong lahat, no. Ito nga para si Donsky Gash TV at salamat sa pagsuporta sa isang account natin, Donsky Vlog. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin. Ayan. Ngayon guys, meron lang sanang tayong i-react ngayon, no, na video na pinadala sa atin, no. Hindi kasi ako nanonood sa mga ganong mga senaryo guys, pero may nagpadala sa atin na i-react ko daw to. Ano masasabi ko dito sa video na to, kasi itong mga taong to talagang nire-react din ako. At yung mga naging ito pala. Meron kasing guys, isang video na merong mga ghost hunter sa Maynila, no, na pumunta dito sa Cebu. Kasi itong taga Cebu na nag-GH din. Ano ba tawag nun? Sobra bang tawag nun? Sobrang hanga sa sarili, o ano ba tawag nun? Yung bang, kasi lagi nung araw guys, sinasabihan tayo nito ng hindi okay, no? Ay kikwento ko sa inyo guys. Itong mga ghost hunter na to guys diyan sa Cebu, nagpi-PM sa atin to dati, na ang PM nila dito sa atin ay naghiling sila na makipag-collab, no? Ito, marami tong mga message dito sa atin. Yan. Umihiling sila sa atin dito guys. Ito yun, mga message. Umihiling dito sila sa atin na makipag-collab, no. Sabi ko pagtawid na sa Cebu. Pero yun nga, hindi pa tayo nakatawid ng Cebu at that time. Parang nagtampo. At yun umanib doon sa taga Maynila na doon daw siya nabilong kasi legit daw siya. Oo, legit daw siya kasi nagtampo na nga sa atin kasi hindi na nakulab. Nag-request din kay Kuya Red, hindi rin kinulab ni Kuya Red, no, di ba? Di pumunta ng Maynila ngayon. At yung mga tinuturing niyang tropa doon sa Maynila ay talaga namang tinuturing din niyang tropa. Yung pala, after nung mga panahon na yon, na may video siya na gumagawa siya ng, alam mo na, pero hindi natin i-judge, hindi ako nag-judge na yung video na yon ay fake or hindi fake. Hindi ako nag-judge nun, kundi yung nag-judge yung tropa niya. Oo, hindi natin banggitin lang yung tropa niya kasi gusto talaga niyang magpabanggit yan kasi alam na, gusto papasikat. Hindi naman sikat. Kaya nung may video sila na ang sabi ng tropa niya doon sa yung tropa niya guys, yun yung reactor, no, sa mga GH ko, no. Pero hindi lang naman GH, dami siyang nire-react. Papakita ko sa inyo mamaya. At yung tawag nun, yung video na yon, naalarma siya. Video nung taga Cebu. Tropa na sila pero naalarma siya kasi ayaw nga niyang ayaw niya bang sapawan ba? Ayaw niyang maungusan sa mga subscribers, sa mga viewers. Ayan. Sinasabi niyang fake daw yun. Ayan.
Ito ay paparinig ko sa inyo yung video niya na, yung react niya. Ayos, 'di ba? At nakakulab mo na rin si Sir Riv, 'di ba? Pero ito men hindi kayang palampasin to eh. Ito mag-start tayo dito sa strike to mo sa akin ha. Strike to mo sa akin itong Estes method nyo kasama ang Hellfire. Oh. 'Di ba? Wait lang. Mag-opinion ako regarding Saglit sa lang. Hellfire. Kasi Nadami. nagkaroon kami ng Saglit lang, nadamay pa yung Hellfire. Sino ba yung Hellfire na yan? No? Yung mga nakasubaybay sa Hellfire, sino ba yung Hellfire na yan? Comment down below kayo. Nadamay pa. Kasi ang kwento niyan guys, ito ha, nagkulab-kulab sila doon sa Cebu. Yan. At itong Hellfire, Manila to eh. Yan. Pumunta sila ng Cebu. Nung pagpunta nila ng Cebu, gumawa, according to sa ano ha, yung nagsasalita ngayon, yung pinakita ko sa inyo, according dito, namimiki daw at ginawa pang kasabwat itong Hellfire. Naalala ko lang kasi guys, itong Hellfire, ano to eh, nagpa-pretend ba na legit? Oh. Kasi ano, kahit anong hagilap nila sa mga pag-ugusan, wala eh, hindi nila matularan o pumunta nga sila ng Mindanao. Pumunta sila dito ng Mindanao, no? Kasi gusto nila yung ma-experience yung Black Lady, no? Pumunta sila roon. Eh ano maabutan nyo doon sa Black Lady? 'Di ba? Yung Black Lady pinalayas na. Pinalayas na. Pumunta kayo doon sa mga hindi pa pinalayas. Ay ito na nga, pumunta sila ng Cebu. Nung nagpunta doon ng Cebu, gumawa sila ng exploration doon, nakipag-usap. Itong tropa nila na reactor na nakamaskara, hindi tanggap yung video nila, no? Kasi laging nasa isip nitong nakamaskara, piki na agad. Which is unfair naman doon sa ano, kasi bumiyahe nga sila eh. Papuntang Cebu, galing Maynila. Pero pinakialaman pa rin nila. Hindi lang naisip nitong reactor na to. Ito, papakita ko sa inyo pa ang isa pang mga nila, paano nadama yung Hellfire. Nagkaroon ng mini argument sa amin na ang Hellfire ba dito ay kasabwat mo? 'Di ba? May mga nagsabi na oo, wala. Alam dapat ng Hellfire 'yan na damay sila diyan. Ang ibig sabihin nila dito na yung mga ginagawa doon sa taga Cebu na GH, ang ibig sabihin doon na ginagawa ng taga Cebu na GH, hindi pwedeng hindi alam ng Hellfire. Sa madaling salita, kung panoorin nyo itong kabuuang video, ginagawang kasabwat daw di umano kasabwat daw di umano. Hindi ko maisip na tropa sila eh. Yung mga binanggit ko dito yun yung tumitira sa akin, tropa yan sila eh. Nung nagpunta nga yan dyan sa sa tawag nun, sa istasyon, no, kaya inimbitahan yan sila na sila naman ay ma-interview sa isang istasyon. Ngayon dumating yung punto na in-interview sila doon sa istasyon, paparating pa lang yung araw, itong nakamaskara nadisgrasya sa motor. Nadisgrasya sa motor. Nung nadisgrasya sa motor, si nakamaskara, naging lumpo.
Hindi naman totally lumpo. Dala na saklay. Oo. Ginamit pa niya yung ano. Ito. Ginamit pa niya yung tawag nun. Ginamit pa niya yung isa sa membro ng Hellfire na alalayan siya ba? Kasi nga nadisgrasya na nga. Ayan o. Ayan. Nung nagpunta sila noon sa ano. Kasi nga ito nga naging ano siya, dala na siya sa clay. Ito nga. Ito, nagdadala na siya ng sa clay niyan eh. Ayan, nagdala na siya ng saklay. Kasi nga hindi na natin panoorin yung ano, buong video na yan. Kasi nga yung nadisgrasya sa motor, kasama niya yung taga Davao din na isa ding legit ko no. Yung magkapatid sa Davao, yung isa nun pumunta din Maynila, kasama sila nun. At nag-drive sila ng motor. Yan nga, nadisgrasya sila. Nung nagkasimplang sila doon, nagkaroon na injury, dala na nasaklay doon sa estasyon. Nung pagdating doon sa estasyon, kasi kasamahan nila to si ano eh, ito yung Hellfire ng isa. Inalalayan yung ano, yung lumpo. Tapos ngayon, nung inalalayan after nung interview na yon, tinira mo, nakasabot doon sa taga Cebu na namimiki. Ano ba yan? Ay nako. Kawawa no. Ito naawa lang ako doon sa mga ginamit nito ba ni Mascara, na Mascara lang guys, kasi hindi natin pwede banggitin yung pangalan niya kasi nga gustong mapapansin yan eh. Kahit kanino na nga yung content creator or kaninong channel na nga dinidibang na nire-react niyan para lang mapansin ba na mabanggit yung pangalan niya, pero hindi deserve eh mabanggit pangalan. Kaya Mascara lang yan ako sa kanya at alam niyo na yon. At yung mga naawa lang ako doon sa mga tao na mga naging akala ng mga GH na mga ibang GH na tutulungan siya nito. Isipin nyo nga, itong Hellfire tinabla niya, itong Cebu na GH tinabla niya, pinagmumura niya. So, tiningnan ko yung video, pinagmumura niya pa, no? Yung bang feeling ng taong to na pag-aari niya yung ghost hunting sa Pilipinas, 'di ba? Pag-aari niya yung YouTube, sa kanya yung roles, 'di ba? Binangga niya yung ano, grabing diehard na pinakita sa yung taga Cebu na yan. Todo suporta pa sa'yo. Tapos ang ginawa mo, tatablahin mo lang at na-invitean nyo yung Hellfire doon sa Cebu at sasabihan nyo na connivance at ginawang materyales sa pamimiki. Kasi ang usapan nyo nga, kasi may group pala to sila guys, group ko no, sa mga legit ko no. Ay nako, ang usapan nila doon, hindi pwedeng hindi alam ng Hellfire yan, hindi pwedeng ganon, di ba? Tingnan natin ng Hellfire guys, yung ano lang, yung umalalay din niya doon sa station. Tingnan natin channel
ng isa sa Hellfire na yan. Isipin nyo guys yung Hellfire ko no na legit. Tamo 5 days guys, si Quinta lang nanonood. Bakit kamo? Hindi ginagamit lang to Ginagamit lang niya pero hindi niya kayang i-share. Every time na may mga upload, di niya i-share, 'di ba? Kasi gusto niya siya lang yung mananatiling on the top. Tapos yung tropa din niya, yung taga Davao, yung magkapatid. Tingnan natin yung tropa niyang taga Davao magkapatid. Kasi umaasa to na kung sila'y didikit kay Maskara mamamayagpag at tatangkilikin at ipopromote niya, no? Isipin nyo nga guys, 4 days niya 59 lang ang views. 4 days lang 59 ang views. Hindi man lang magawa na ma-share. 'Di ba? Ito yung isang kapatid. Isang kapatid niya dito. Di lang ko lang magitin yung channel niya guys para surety naman nila kung magitin kong channel nila. May title pa na title na cat playing 15 views. Wakwak umatake isang buwan na. Wakwak umatake isang buwan na. 1 month 21 views. Tapos sasabihin nila, di man habol namin ng views. Nag-YouTube pa kayo kung hindi nyo habol ang views. Kawawa Papunta-punta pa ng Maynila. Itong kapatid niya papunta-punta pa ng Maynila. Tignan nyo yung pumunta siya ng Maynila. Ito. Pumunta ng Maynila at ilan ang views? May title na anong title nito? Okay. Wala nang diplomat. Wala nang multo sa diplomat. 1 month mahigit na, magdadalawang buwan na ang nanood 60. Bakit? Yung leader nyo na Maskara, hindi mo lang kayo i-share hindi mo lang kayo i-share. Ginamit lang kayo, madaling salita. Diba? Subscriber nito dati 9,000 pagkakalam ko 9,000 tapos bumaba ng 7,069k. Alam nyo ba kung bakit bumaba? Siyempre ikaw ba naman didebunk mo yung GH tapos nag-GH ka pa rin, diba? Alam nyo yun? Ang sabi ni dito, sabi nitong isang Hellfire dati, nag-chat sa akin in-screenshot ko, binura niya pero naka-screenshot sa akin. Ang sabi niya dito, bagsak ka na. Sinabihan akong bagsak na ako. Si Nor to Nor. Unang lang hindi ko banggitin yung buong channel mo kasi mananatili ka lang 9.99k, baka swerte ka kung makaabot ka ng tapos nitong taon na to maka 2,000 ka, di ba? Bagsak ka na. Tingnan mo nga yung views mo, di ba? 1 month Clark Hospital Morgue Exploration, ang views mo 87, di ba?
Oh. Yan yung pag ano na ginamit kayo. Ayun, taga-isla. Ano yun natin yung taga-isla? Taga-Samal Isla. Taga-isla yan eh. Tingnan natin channel niya. Isla. Tingnan mong Samal Isla. Subscribers nito 9,605. Ibig sabihin 9,000.65k. Malapit na mag 10k no ang subscribers nito, taga-isla. Ang views niya 10 days 128, 'di ba? Bakit kamo na kasi yung leader nyo hindi kayo i-share, 'di ba? Pagkatapos kayong pakinabangan, hindi i-share yung mga video nyo, 'di ba? Yun lang no, ang punto ko lang dito, ang Cebu Ghost Hunter at yung Hellfire ay nag-collab, tinawag niyang fake ang mga ginagawa. Tapos naawa ako sa Cebu Ghost Hunter. Ito, tingnan natin Cebu ha. Cebu. Tingnan mo yung Cebu Ghost Hunter, ha? 9 days niya. Wow, naka 977 din yung sinabihan ni Mascara na piki. Yung fake daw. Oh, congrats. No, naka 977 din. 9 days, no? So, sa madaling salita, sa ulian na sila ng kandila, no? Kasi nga pinagmumura, 'di ba? Dinamay pa yung Hellfire na ginamit na materyales para sa pamimiki. So madaling salita, kasabwat. Yun yung mga argue-argue nila sa grupo nila, no? Oh, yung mga tropa nito, tulad nung magkapatid sa Davao at yung taga-isla at sino pa man, mga tropa nito, kung patuloy kayo, advice ko lang, kung patuloy kayo sa pag-ghost hunting, 'di ba? Kailangan yung pag-ghost hunting nyo walang makikita, walang mahahagip ni usok, wala, kasi sasabihan kayo agad niya na piki yan, fake. So maraming mga nagsasabi sa atin dito, mga nagmi-message sa atin, no? Ito nagmi-message sa atin na ito, basahin ko. Idol, bakit galit na galit? Blank na lang ha, blank na lang, maskara. Idol, bakit galit na galit itong tao na to sa'yo? Hindi mo naman pinapakialaman. Every time na may video ka, lagi niya i-react. Okay, sagutin natin guys, kasi marami-rami na rin ano. No. Alam nyo kasi 2014, 2016, kung hindi ako nagkakamali, nag-YouTube na yan, no? Pero till now, ganyan pa rin ang subscribers niya kasi sa pangingialam sa buhay ng may buhay, no? Akala kasi niya siya yung may-ari ng YouTube, siya yung may-ari ng Ghost Hunting Philippines community. Yung ganoon ba? No? At pinaka madaling paliwanag dyan guys kung bakit siya iritang-irita siya kay Donsky, ganito lang yan, no? Siya yung mga pinupuntahan ko talaga, makinig din kayo, yung mga pinupuntahan ko talaga
hindi niya kayang puntahan. Okay? Yung mga minamaniho ko, dinadrive ko sa mga bukid, bundok, sa syudad, cross Mindanao, cross Manila to Mindanao, no? Hindi niya kaya yon. Manila pa nga lang, nagdadrive siya ng motor na simplang na disgrasya. Ang kinalabas siya naging lumpo. Oh. Diba? Naging kawawa ba? Naging kawawa ang... Isipin nyo para lang mapansin ko siya, nahamon niya ako ng akit ka sa live ko. Bakit ko naman siya aakitin sa live? Tingnan mo nga subscribers mo. Di ba? Madaling salita, masakit man sabihin, huyo ka. Di ba? Kaya gumawa ko ng channel na isa, guys. Ay, nako. Tingnan nyo guys tingnan nyo kasi pinalaki na magulang siguro tong ganito na ganito na yung style niya, no? Na puro ba upo tapos magre-react, mangingialam ng mga video sa mga iba, di ba? Ang pinakialaman niya yung mga video kay Agassi Ching. Yan. Meron pa siyang aswang hunt sa akin, kay Kuya Red, kay Ruben Padilla, Atty. Kapunan Consent. Kahit saan ka na lang napadpad, boy. Di ba? Meron pa ditong nag-explore siya, natumakbo siya para siyang sumigaw na, para siyang baklang kabayo na napatakbo. Di ba? Pati si Carlos Yulo pala, nire-react niya. Kuya Red. Sino pa ba? Carlos Yulo versus Nanay. Ang galing din, no? Tapos, namin dito pa, Hilot Power. Kahit sino na lang talaga, boy, no? Tapos subscriber. Mag-18K na. Oo. Tatapos nung taon na to, mahirapan to ng dito mag 30K. Oo. Pero na lang kung bibili siya sa mga sa mga platform na mayroong binabayaran na piso-piso ba o dos-dos na kada subscribers. Kadami niyang dito. Ngayon ko lang nakita to. Nakakita ko nakaraan pero ngayon lang talaga na balikan ko. Dami pa lang nire-react to. Mayroon pang nire-react niya sa Boy Dila, pinahahanap ng mayor ng San Juan. Grabe, kahit saan ka na lang napunta talaga. Kailan ba ito nag-umpisa nag-YouTube? Tingnan natin. Nag-umpisa nag-YouTube. September 24, 2014. Ang subscribers niya 17K. Si Kuya Red, kailan nag-umpisa YouTube? Nag-umpisa si Kuya Red noong September 6, 2021 na may views na 36 million. Ang subscribers ni Kuya Red ay umabot na ng 386K. Maghalapit na siya sa 400K. Samantala sa kanya wala pang 18K, 17K pa lang. Ay talagang manggigilait ito sa galit. Mga idol, manggigilait ito sa galit, no? Kasi siya na yung matagal, 2014 pa siya pumasok sa larangan ng YouTube. Naging kulilat pa rin at nangangamote. Kaya sobrang galit na galit siya. Isipin mo yung ginawa niyang kagrupo o ginawa niyang bata. Tawagin na lang ng taga Cebu na bata niya dati. Ito mo Okay.
Kailan ba ito nag-umpisa tong bata niya? Ano ba ito? Wait lang ha. Getting your fresh. Okay, nara. Nag-umpisa yung bata niya nung September 26. Yan. September 26 2021. So kung ikumpara mo sa kanya, 2014 siya kaysa taga Cebu PH. Ilang taon na? 21 tsaka 14, 7 years ang gap. 7 years siyang ahead. Pinapauna siya ni taga Cebu. Pero kapantay lang sila ng subscribers. Mag-18K na rin si Cebu. 'Di ba? Sa kanya parang pagong. Matulin pa nga yung pagong gapang eh. Oh, kaya talaga nanggigilaiti din siya dito sa taga Cebu na baka kako maunahan siya ng kung wari aabot ng 20K o kaya 30K, tas siya napapako dyan sa 17K lang. Pero malapit naman na mag-18. No. Talagang manggigilaiti siya. Aba, mauunahan na naman ako nito. Aba, ididibang ko to para wala nang magsasubscribe. Ayan. Ididibang ko to, wala nang magsasubscribe. Kailangan ako ang mauna sa kanila lahat. Yung sa Team Hellfire nga, nauna siya eh. Wala. Itong Hellfire, sabihin ko lang sa inyo guys. Kawawa no, kawawa. Kasi nung binibira din ako ng mga Hellfire na sinasabi na si Donsky Piki man yan, kami mga legit. Tingnan natin yung views ng legit uli. Yung Sinor. Tingnan natin. Kasi legit daw sila eh. Okay. 5 days. 50 lang. 50 lang nanonood. Diba? Yan sabi ko sa inyo guys. Nawa ako ba? Kasi itong mga bataan niya, mga bataan, taga Cebu, Hellfire, itong dalawang magkapatid sa Davao, tapos yung taga Isla. I-share mo naman. Tamang views o ang ina-ina o 50. Meron pa 79, meron pa 39. Ilang araw na. I-share mo naman. Maawa ka naman. Bataan mo yan eh. Yan yung mga bumabanat sa akin na sinasabihan ako na si Donsky Piki yan, nakasama ko na yan, Piki yan, Piki yan. Tapos ngayon naging ginawa mo silang kabataan. Di mo ma-share, di ba? Alam nyo guys, no. Kasi itong mga tao na to na ginawa niyang alagad, no. Ano to? Nakipag-collab to sa akin, yung magkapatid sa Davao nakipag-collab sa akin. Yung taga-Isla nakipag-collab sa akin. Marami sila nakipag-collab sa akin na binibira din ako. Akala kasi nila na kung papasok sila dito sa YouTube o sa ghost hunting community or ghost hunters, pag makipag-collab sila sa akin, aangat din yung subscribers nila. No? May pag-collab tayo kay Donsky, kay aangat yung subscribers natin. Diba? And they find out na ilang mga days, months, weeks, hindi man tumataas yung subscribers nila. No? So nagkakaroon sila ng inggit na tumataas yung subscribers ko at nagkakaroon ng views. Nagkakaroon sila ng inggit na at nasa puso nila yon, no? Na hindi nila alam mo na, ugaling ano ba, kakaroon sila ng inggit, and then dumating yung punto na
binibira ako ng mga legit ko, no, taga Maynila. Yan. Binibira ako doon kasi lagi na lang natutukan yung channel natin na may nanonood ng ganon. Sa kanila walang nanonood. Meron, hirap pang aabot ng 200, no? Kaya gumawa sila ng hakbang kung paano nila ako sisiraan. Gamit nung nataga abroad, hindi ko lang banggitin yung full name talaga niya, guys. Initial lang natin si NB. Yan, si NB. Ang pangalan niya nag-umpisa sa N, tapos ang middle name niya, ang short name niya is B. Babae ito siya, guys. Nagkasani puwersa sila ni Maskara na paano nila pabagsakin si Donsky. So nagkaroon ng pag-uusap siguro sila about money, no? So nagpakawala sila ng pera, guys, tag 10K para lang ako ay demolition. Demolition na pabagsakin talaga ba? No, daming madismaya sa akin, daming maano sa akin. So pinakarot kasi nilang guys, hindi man nila kaya kung lagi na lang nagko-content sila, kino-content yung yung video ko. Ang gusto nilang mangyari, yung mga kasamahan ko dati na nakakulab sa akin, gusto nila na sisiraan ako at titirahin ako. Diba? Ngayon, paano nila magagawa yung pagtira na wala? Papayag ba yung mga yan? Yung mga nakakulab ko dati na walang kapalit? Diba? So, nagkakaroon ng kakanta sila, sisiraan nila ako, yung mga nakakulab ko dati, kapalit ng 10,000. 10,000. Inalok nila, dami-daming inalok nila hanggang napunta kay Joseph Ghost TV. Inalok din yung 10,000. Nag-alok sila, pakawala sila ng 10,000. Babayaran ka, kunwari nakakulab ko yung tao na yan, babayaran ka 10,000 at sisiraan mo si Donsky para mabagsak to. Ayan. So, yung iba nagpabayad, no? Lahat ng paninira nila na kaya nilang gawin, ginawa nila sa pagkatao ko. Ayan. Yung mga video natin na yung mga hindi naniniwala, may iba naniniwala, pero kakulab ko na ang binayaran nila para lang magsasalaysay ng, alam mo, yung mga fabricated, kasi nga pera, money talks. Kaya siniraan ako hanggang umabot yung times na kay Joseph Ghost TV na inalukan ng 10,000 at para lang kumanta kasi nakaka-collab ko yan si Joseph, no? Tapos ayaw ni Joseph sa ganong senaryo kasi bakit niya tatablahin ako, nagkaroon kami ng magandang samahan, no? Hindi sa madaling salita, hindi niya ako kayang gawan ng mga kwentong bulaan. Shout out kay Joseph Ghost TV dyan, guys. Support natin, guys, so Joseph Ghost TV. Please subscribe their channel, guys, no? At sunod nilang si Sarge Ghost Report na inupiran din nila ng pera, ng 10,000 para laglag din ako kasi nakakulab ko rin si Sarge. Ayaw na nag-refuse si Sarge. Ayaw ni Sarge kasi nga may pinagsamahan kami ni Sarge, diba? Ayaw niya akong gawa ng kwento na ikakasira sa sasama namin, diba? Yung mga bugok na mga haters kumontak pa kay Boy Balod, no? At that time kasi, guys, hindi nila alam na si Boy Balod ay pamangkin ko. Hindi nila alam yun. Kinontak lang si Boy Balod. Tapos nung kinontak niya si Boy Balod, pinabasa sa akin, diba? Isipin mo, opera nila ng 10K si Boy Balod,
opera ng 10K si Boy Balod para makakuha sila ng information at pasabihan nila para mang imamanipulit nila yung statement para lang titrayan ako para babagsak ako, 'di ba? Hindi nila alam na pamangkin ko si Boy Balod. Kaya yung guys, no, gumastos sila ng napakalaking pera. Dapat matulong nyo na lang, dami na kailangan yan. Diba? Grabe yung mga banat nila sa akin. Sobrang sobrang asar sila kay Donsky Gosh TV. Yan. Hindi ko naman kayo inaano. Diba? Tulad nung taga Cebu, nag-request lang ng nag-request lang ng collab, hindi na pagbigyan, nagtampo na, kahit ano na lang dinadaldal doon kay Maskara nung tropa pa sila. Sinabi pa niya daw na wag apak si Donsky sa Cebu, doon mag-explore. Sa'yo ba Cebu? Ha? Buluarte mo yan? Ikaw may-ari niyan? Di ba? Baka pag makita mo si Donsky sa Cebu, baka hindi mo kayang lapitan. Wag ganoon. Di ba? Tapos ano ngayon? Sa kakabira mo sa akin, binira ka rin ng amo mo, Maskara. Binira ka. Tapos nung binira ka, sinabihan ka ng peke, ginamit pa yung Hellfire na ginawa mong materials para ano. Dami nating manok guys. Nagsiya ka na. So ayun lang, no, ng mga na bumibirada sa aking mga kakulab ko dati dyan at mga haters na naging tropa ni Maskara. Wala ko ibang masabi sa inyo guys kundi maraming salamat sa inyong lahat, no? Thank you so much. At sa lahat ng mga sumuporta sa akin, walang sawang sumuporta sa akin, maraming salamat. At abangan nyo yung mga malulupit pa na solo exploration mula po dito sa Mindanao at around the Philippines. Salamat ng marami sa inyong lahat. At saka pala, bago makalimutan guys, shout out kay nalimutan ko na nga. Shout out kay Lutz Ili Direct at kay Boy Balod at sa buong Team Donsky. Shout out sa inyong lahat. Emily Calagan, Emily Lakila, shout out Lexjin Maday. Maraming salamat at marami pa tayong pag-uusapan sa susunod guys. Dito tayo magbibideo sa Donsky Vlog. Thank you so much at God bless you all. Love you guys. Bye bye.